Ko ang inyong Lolo Pael at ito ang aking kwento. Sabik na pumasok si Zig sa bagong pundar na pinagawa niyang malaking bahay na nakatirik sa lungsod ng Leyte. Ngiting-ngiti na pinagmasdan niya ng tingin ang malaking espasyo ng kanyang bahay. Maaliwalas tingnan at presko ang kulay puting dingding sa iba't ibang bahagi ng tirahan niya na yon. Sa loob ng isang dekadang pagsasakripisyo niya bilang OFW sa bansang Dubai, nakamit na niya ang kanyang inaasam at pinapangarap na magkaroon ng sariling bahay at lupa. Hindi lang sa lungsod ng Leyte na may bahay at lupa siya na ipundar, kundi sa lungsod din ng Pasig at Pasay din, kung saan naninirahan din ng iba niyang pamilya at mga kamag-anak. Sa wakas, solong-solo ko na tong bahay nito dito sa Leyte. Dahil din sa aking pagsusumikap sa Dubai, meron na ring malaking bahay ang mga magulang at kapatid ko sa Pasig. Nabigyan ko na rin ng pansamantalang tirahan sina tito at pinsan ko sa Pasay. Ay, salamat naman. Mariin pang napapikit si Zig. Pinadaop ang palad at nag-usal ng panalangin ng pasasalamat sa may kapal. Salamat po, Lord. Natupad ko na po ang pangarap kong magkaroon ng 3 bahay sa isang dekada kong pagtatrabaho sa ibang bansa. Nakatulong din po ako sa aking pamilya. Maraming salamat po talaga sa lahat ng biyayang natanggap ko po ngayon. Kung hindi po dahil sa inyo, hindi ko po ito lahat magagawa kung hindi dahil sa tulong ninyo at pagkapit ko po sa inyo. Salamat at hindi nyo rin ako binitiwan. At palagi nyo kaming ginagabayan at hindi pinababayaan. Salamat po talaga, Lord, ah. Nangangako po ako na babawi po ako sa inyo. Ngayon nandito na ako sa Pinas. Dadalo na po ako sa bawat misa tuwing linggo. Napaantanda ang binata at muling nagpasalamat sa may itaas. At muling nagpasalamat sa may kapal. Bago nagsambit ng Amen. Hindi talaga ako makapaniwala sa lahat ng ito. Nagawa ko to. Ay nako, thank you po talaga, Lord. Puhunan lang talaga yung pagiging madiskarte at pagsusumika para maabot natin ang ating mga pangarap sa buhay. Nilibot ni Zig ang 2-story house na ipinatayo niyang bahay. Pumanik siya sa itaas. May 2 silid na okupado doon. Pinasadya niya yon para yung isang kwarto magagamit niya sa kanyang pahingahang tulugan habang yung isa naman gagamitin niya sa trabahong work from home. Napaisip pa siya kung babalik pa ulit ng bansang Dubai. Pero sa huli, nakapag-decide na siya na dito na lang sa Pilipinas magtrabaho. Total, nakapagpundar na naman siya ng bahay at lupa sa pagiging OFW. Isa pa, mahirap ang magsakripisyo lalo na't nakaka-homesick din ang mapalayo sa pamilya at kamag-anak. Mas lalo lamang din siyang mangungulila dahil hindi niya matitikman ng masasarap na pagkain Pinoy sa bansang kanyang kinalakihan o kinagisnan. Ganon din ang pagdiriwang ng Pasko at pagsalubong ng bagong taon kasama ang mga pamilya, na hinding-hindi na niya dapat pang palagpasin sa taong ito. Ngayong nakauwi na siya at nasasabik na makabanding ang pamilya. Bumaba na si Zig matapos siyang ma-check ng maayos ang 2 silid na kanyang pinagawa sa mga laborer. Tinawagan niya ang mga ito para buuin ang kulang na bayad sa pakyawang serbisyo ng mga ito sa kanyang pinatayong bahay. Naupo muna ang binata sa malambot na couch habang hinihintay ang mga laborers na gumawa sa pinataas at pina-second floor na 2-story house. Pagkarating ng mga laborers, kaagad na naglabas ng libu-libong papel ang binata at inabot sa mga manggagawa. Maraming salamat sa pag-aayos at pagpapatayo ng bahay ko, ha. Ito pang tip para sa inyo. Tanggapin niyo na. O basta hati-hati kayo dyan, ha. Para sa inyo lahat yan. Magiliw na nagpasalamat naman ang mga manggagawa kay Zig at tuluyan na ring nagpaalam. O sige, paano? Hindi nyo nahintayin yung in-order ko sa inyo, ha? Okay, mag-ingat kayo sa pag-uwi nyo. Sa susunod ulit,
kapag may ipapayos ako sa inyo. Baka yung kusina ko naman. Kukontakin ko na lang kayo ha. Sige, ingat. Nang mawala na sa paningin niya ang mga manggagawa, napansin niya na may nakatayo palang matandang lalaki sa kanyang harapan na gula-gulanit ang damit. May maiksing maong na pantalon at walang sapin sa paa na di kalayuan sa harap ng kanyang bahay. Tinitingala ng may edad na lalaking yon ang kanyang 2-story house. Halata sa bahagyang nangungulubot nitong itsura ang pagkamangha. Subalit may kutob ito na hindi maganda sa kaharap na matanda. Para bang naniniktik. Nahusgahan pa niya sa isip para itong miyembro ng isang akyat bahay gang. Tangka pa yatang looban nito ang kanyang bagong tayong bahay. Tinawag ni Zig ang matanda sa pamamagitan ng pagsitsit. Shh! Tay! Ano pong ginagawa niyo dyan? Bigla siyang binundol ng kaba nang tumingin ng masama ang matanda sa kanya. Pero hindi siya nagpagapi. Itinaboy niya ang may edad na lalaki pero may paggalang pa rin. Pwede po ba? Umalis na po kayo dyan? Lumapit naman ito sa kanya at dala ng takot, pumasok agad siya sa loob ng bahay at tangka na siya ng isasara ang pinto na yari sa konkretong salamin nang magpakilala ito. Paps! Pag mo muna akong pagsarhan, iho! Kapitbahay mo ako! Bahagyang binuksan ni Zig ang pintuan ng bahay na yari sa salamin at nilabas ang may edad na lalaking sa pakiwari niya, isang masamang loob. Pero nagkakamali lang pala siya ng hinala. Yan yung bahay namin, oh. Diyan kami nakatira ng asawa ko. At mahigit 10 taon na kaming residente dito sa Leyte. Sinundan niya ang itinuro ng lalaking isang bahay na yari sa pinagtagpi-tagping lata ng gatas at marupok na kahoy. Ratrat na rin ang bubong na pinagtitirhan ng mag-asawa. Halatang nangangalawang at butas-butas na ang bubungan. Nakaramdam ng awa si Zig sa kanyang may edad na kapitbahay. Sa estado ng buhay nito, maski sa pisikal nitong kaanyuhan. Ganun po ba? Ay, pasensya ka na, iho, ha? Kung natakot kita. Hindi ako masamang tao. Talagang namanghalang ako sa laki ng bahay mo. Hindi kasi namin nakalain ng misis ko na may mayaman na kaming kapitbahay. Namula naman ng magkabilang pisngi niya sa hiya sa ipinahiyag na yon ng lalaki. Nako, hindi naman ako mayaman, tay. Talagang may sapat lang na budget para makapagpatayo ng pinapangarap kong solong bahay. Katas ng pawis at pagsusubikap ko sa pangingibang bansa ko sa loob halos ng 10 taon. Nahihiyang sagot niya sa kapitbahay. Ay, kaya pala maingay nitong mga nakarang araw. Ikaw pala yung nagpapagawa dyan. Panay ang pokpok. Puti at nakilala ka namin. Ay, teka, ano nga palang pangalan mo? Kahit may pag-aalinlangan, nagpakilala siya sa kaharap na matanda. Ziggy nga po pala. Pero you can call me po Zig for short. Ay, ang ganda naman ng pangalan mo, ha. Kakaiba. Zig. Ako naman si Aloy. Pero Tatay Aloy na lang, anak, ha. Pasensya na. Napakunot ng noo si Zig sa agarang paghingi ng pasensya ni Mang Aloy sa kanya. Po? Bakit po kayo nagsosorry? Ay, kasi parang ang kapal naman ng pagbumuka ko na tawagin mo akong tatay. At tawagin kitang anak. Hindi naman tayo magkaano-ano, di ba? Mahinang natawa si Zig. Ikaw naman po, tay. Magaan po kaya loob ko sa inyo. At kahit sino naman po tinatawag kong tatay. Kahit di ko po kilala, basta po nakakatandang lalaki po sa akin. Ay, napakabait mo naman pala, Zig. Anak na lang po, kahit wag na po Zig. Magkakapitbahay lang naman po tayo eh. Hindi naman tayo iba lang dito. Tayo-tayo lang din po magtutulungan kapag may ibang nangyayari sa komunidad natin kapag nagkataon. Umangat ang sulok ng labi ni Mang Aloy sa kanyang sinabi. Ay, napakapalad naman ng mga magulang mo sa'yo. Mabait na, ay masipag pa. Sana mayroon din kaming anak na kagaya mo, ano?
Kaso, hindi kami biniyayaan eh. Malas nga siguro kami. Hindi kagaya mo, iho. Swerte. Hindi agad nakapagsalita si Zig sa pasaring ni Mang Aloy tungkol sa kanya. Tama nga si Mang Aloy, malaki nga ang diferensya nila na matanda. May kapitbahay itong salat sa buhay. Habang siya ay may malaking bahay na. Nilibot niya ang lugar na pinagtitirikan ng ipinatayo niyang 2-story house. Tanging siya nga lang ang nakapagpataas at nakapagpaganda ng bahay. Habang ang ibang kalapit niyang bahay ay maihahalin tulad sa squatter kung titingnan. Para tuloy naging center of attraction ng kanyang bahay na ang mismong magarbong tahanan lamang niya ang naiiba sa lahat. Dinipensahan agad ni Zig ang sarili kay Mang Aloy. Baka kasi isipin ng kaharap na nagiging hambog na ito sa kanya. Dahil sa pagpapatayo ng mataas niyang bahay sa paligid ng mga kapitbahay niyang salat sa buhay. Tatay Aloy, hindi ko naman po kasalanan kung bakit nakapagpatayo po ako ng ganito kataas na bahay. Nangangarap lang din naman po ako ng ganito. Hindi ko rin po kasalanan na naghirap ako sa ibang bansa para lang po matupad ko ang maginhawa ko pong buhay gaya nito. At isa pa po, mawalang galang na po Hindi po ako swerte gaya ng sinasabi ninyo. Pagsisikap ko po yun. Pagsasakripisyo at katas ng pagiging OFW ko, kaya meron po akong ganitong bahay. Kayo po, magsikap din po kasi kayo para po may mapagawa kayong bahay gaya po nito. Maipalasap mo sa asawa mo ang maginhawang buhay at hindi po yung pagsusugal ang inaatupag ninyo. Wala naman pong patutunguhan ng paglalaro nyo ng ganyan eh. Matiim na tiningnan siya ng mata sa mata ni Mang Aloy. Bahagya siyang nasindak sa kapitbahay na matalim na siyang sinisibat ng tingin nito matapos siyang magbitiw ng mga katagang yun. Matanda na kasi ako, Zig. Mahigit 50 na ako. Malapit na mag-senior. Hindi ko na kaya magtrabaho at magsikap gaya ng sinasabi mo sa akin. Kaya pasensya ka na. Nagbaba ng ulo ang may edad na lalaki. Pero lingid sa kaalaman ng binata, may sama na ito ng loob sa mga sinabi niya sa matanda. Pasensya na sa istorbo, aking anak na kapitbahay ha. At pagbati sa pagpapatayo mo ng ganyang kalaking bahay. Tatalikod na sana si Mang Aloy at tutungo sa ratrat nitong bahay nang pigilan siya ni Zig. Sandali lang po, Tay Aloy. Sorry po sa mga nasabi ko Hindi, ayos lang anak. Tama ka naman eh. Dapat nga siguro magsikap ako para magkaroon din ako ng ganyang kalaking bahay gaya ng sayo. Hindi ko lang talaga maiwasang hindi mainggit 30 ka pa lang, tama? Pero milyonaryo ka na. At saka, kasalanan ko rin naman Kung noong kasagsagan ng buhay binata ko nag-ipon sana ako, hindi ko dadanasin at ng asawa ko ang ganitong hirap ng buhay. Ay nako, laking pagsisisi ko ngayon, Zig. Sobra. Ngayon ko lang napagtatanton lahat ng ito. Halos maluha-luha si Mang Aloy sa mahaba niyang pahayag sa kanya. Sorry po Siya. Alis na ako anak. Wala pa pala kaming ulam. Tsaka kung gutom na ang misis ko, kakalkal na muna ako ng bakal bote sa mga basura dyan sa tabi-tabi para may maipanlaman tiyan man lang kami kahit na papaano ng asawa ko. Wag na po, Tatay Aloy. Pinigilan ni Zig ang matandang kapitbahay. Tawagin niyo na lang po yung asawa niyo. Dito na po kayo mananghalian sa bahay ko. Kuminang ang pares ng mga mata ni Mang Aloy sa pag-alok niya sa kapitbahay. Talaga, Zig? Malakas na napatango ang binata. Sige na po, tawagin niyo na po yung asawa niyo. Umorder po ako sa online. Piyado, sobra sa akin yon. Hindi ko kakayanin mag-isa mga pagkain na yon. Sige. Saglit lang ha. Oo, sige po. Ilang sandali pa,
Dumating na din ang mag-asawa. Halatang gutom na nga ang misis nito dahil nakikita niyang namumutla na ang itsura nito. Parang wala pa talagang nilalaman ang sikmura. Sige po, pasok na po muna kayo. Hintayin ko lang po yung order ko. May namataan si Zig na delivery rider na paparating. Ay, teka. Ayan na pala. Pumarada sa tabi ang motor ng rider. May kinuha ito sa likod ng bag na 2 supot. Napalagok naman ng laway ang mag-asawa. Aba, ang dami naman yan, Sig. Opo. Akala ko po kasi dito kakain yung mga laborer ko na gumawa nitong bahay. Umuwi rin po kaagad eh. O sige, tayo na po. Kain na po tayo. Inaya na ng binata sa loob ng bahay ang mag-asawang matanda na kanyang mga kapitbahay. Pinagsaluhan ng 3 ang in-order ni Zig sa online na galing sa isang fast food restaurant. Tuwang-tuwa pareho ang mag-asawa. Busog na busog ang mga itong nagpaalam sa kanya matapos na pagsaluhan ang masarap niyang in-order. Anak, maraming salamat talaga ha. Grabe, unang beses pa lang naming nakakain ng gano'n ang misis ko sa tanang buhay namin. At saka, mas nagustuhan namin pareho ng commander ko yung peach mango pie ba yun? Matamis nga lang. Bawal na pala sa aming matatanda. Lalo lang lalala yung diabetes namin ngayong nakakaedad na kami. Ay, hayaan niyo po, Tatay Aloy. O-order po ulit ako sa inyo ng ganon. Dadalan ko pa kayo ha. Parehong napangiti ang mag-asawa sa kanya. Kaya kainuulan ng pagpapala ng Panginoon eh. Napakabait mong bata. Sana'y humaba pa ang buhay mo, anak. Napakamot ng ulo na natatawan na lamang si Zig. Kapag po naging presidente na lamang po ako ng bansang Pilipinas, tutulong po ako sa inyong mahihirap. Sana nga po, tumagal pa yung buhay ko. Tumawa naman ang pagkakamatandang lalaki. O siya, salamat ulit ha, sa uulitin. Sige po. Isang tipid ng ngiti lang ang iginawad niya kay Mang Aloy. Bago siya pumasok sa loob ng magara niyang kakapatayo pa lang na kanyang 2-story house. Lingid naman sa kaalaman ng binata, nilingon pa siya ng 2 matandang mag-asawa. Nang makapasok na siya sa loob, parehong nanlilisik na pinukol ng 2 na mga mata ang 2 palapag na yari sa pinakamatibay na konkreto ng mataas na bahay na yon. Tinitingala nila pareho ang 2nd floor ng 2-story house habang nag-iiling si Mang Aloy na may isinambit. Pasensyahan tayo, Zig. Pero hindi na tatagal ang buhay mo. Bulong nito sa hangin na sinang-ayunan naman ng misis. Bago-bago mo pa lang dito sa aming lugar pero ang yabang-yabang mo na. Walang puwang dito sa amin ang ganyang mapagmataas. Huweh! Muli ulit tiningala ni Mang Aloy ang mataas na 2nd floor na bahay ng binata bago sila umuwing mag-asawa. Sa kabila ng kabutihang ginawa ni Zig sa magkapitbahay na matanda, ginawan pa rin siya ng masama ng mga ito dahil sa labis na inggit ng mga ito sa kanya. Habang nagtatrabahong work from home si Zig, kaharap ang computer habang nagtitipa sa keyboard, biglang na nakitang kanyang puwetan. Para bang lumalaki ang puwet niya. Napatayo siya nang makaramdam ng pagputok ng kanyang kasilanan. Sobrang tindi ng sakit na yon, dahilan upang maglupasay siya sa sahig. Ubod ng lakas na sumigaw si Zig. Namilipit siya sa kirot at sakit hanggang sa mapaiyak na lamang siya at hindi na niya kinaya pa ang pilit na sumasalbay sa kanya. Diyos ko, sino gumagawa nito sa akin? Rico, tama na! Hinubad niya ang kanyang salawan. Labas na ang kanyang laman sa puwet nang sipatin niya yon sa salamin. Hindi pa doon nagtatapos. Nang lumobo na naman ang laman ng natuklap niyang puwet. Tama na! Ayoko na! Ano pa kasalanan ko sa inyo? Bakit niyo ginagawa ito sa akin? Sandali pa, may narinig siyang pamilyar na boses. Zig!
Nadoble ang panlalaki ng mga mata ng binata nang makilala niya agad ang boses na iyon na umaalingaw-ngaw sa loob ng kanyang kwarto na ginagamit niya sa pagtatrabaho. Tatay Aloy, ikaw ba yan? Hindi makapaniwalang saad ng binata. Tumawa ng malakas ang sumasalbay sa kanyang matandang kapitbahay. Tatay! Narinig ng binata na humagikik si Mang Aloy. Kailan mo pa ako nagigama, ha? Kapitbahay! Isa lamang akong kapitbahay na dukha. Kagad niyang tinakpan ng mariinang magkabila niyang tenga nang isigaw ni Mang Aloy ang huli nitong kataga. Ano po bang kasalanan ko sa inyo? Bakit niyo po ba ginagawa sa akin to? Nag-ibabait naman ako sa inyo bilang kapitbahay Pero bakit? Pumutok na ang loob ng laman ng puweta ni Zig. Nadoble ang sigaw niya kumpara sa huli. Tama na! Mang Aloy! Ano bang kailangan niyo? Sige na, sabihin niyo sa akin! Itigil niyo lang ito! Ang gusto ko, umalis ka na dito sa Leyte. Ayaw na kitang makita pa. Oh, bakit to? Wala lang. Muling bumalanghit ng iyak si Zig nang may tumagas na malapot na pulang likido sa sahig na nanggaling sa kanyang puwetan. Kalat na kalat yun sa kanyang sahig. Para rin siyang nabaldado nang hindi na siya makatayo pa. At isa pa nga pala. Rico, sige na, tigilan niyo na ito, Mang Aloy. Sobrang sakit na. Ano po yung isa pa po? Hindi pinansin ni Mang Aloy ang hinagpis at kirot na nararamdaman ng binata. Sa halip, ipinagpatuloy nito ang nais sabihin. Ibagin mo ang sarili mong pinatayong bahay. Hindi makapaniwalang umatungal sa sakit si Zig habang sinasalbay siya ng inggitero niyang kapitbahay. Ho? Ano naman gagawin yun? Wala nang maraming tanong. Ibagin mo ang bahay mo at umalis ka na dito sa Leyte. Kung hindi, ang mukha mo naman ang susunod kong paplantahan ng itim kong kapangyarihan. Nakakaliwanagan ba tayo? Wala nang ibang nagawa si Zig kundi umoo. Tanging pagsigaw na lang niya ang itinugon sa salbahing matanda bago mawala sa pandinig niya ang nakakakilabot nitong boses. Tumigil na rin ang paglobo sa kanyang puwetan. Kung gaano kakalat ang mga luhang tumatakas sa kanyang mukha, ganun din ang mga magkahalong kulay pula at berdeng likido sa kanyang sahig na nanggaling sa kanyang kasalanan. Agad niyang tinawagan ng pamilya niyang nakatira sa Pasig. Tutal, wala na ring tutulong pa sa kanya na ibang residente sa Leyte dahil lahat doon ay tinamaan ng inggit sa kanya. Dahil sa pagpapataas at pagpapatayo niya ng bahay, dumating agad ng ambulansya kasama ang isa niyang nakababatang kapatid para respondihin siya sa buwis-buhay niyang kondisyon. Kamuntikan na siyang mabawian ng buhay kundi lang siya naisugod agad sa ospital at nalapatan ng paunang lunas sa kalunos-lunos na nangyari sa kanyang puwet. Halos maubusan na kasi siya ng dugo at malapit na din siyang tuluyang matakasan ng kulay. Sinalinan agad siya ng dugo ng kanyang kapatid. Laking pasasalamat ni Zig sa Diyos na nakaligtas pa siya matapos ng kalunos-lunos na sinapit niyang pangungulam mula sa inggitero niyang kapitbahay. Para mapanatag na hindi na siya sundan ng kulam ng kapitbahay niyang si Mang Aloy sa Leyte, ipinatibag na niya ang ipinatayong bahay doon. Nang sa ganon, hindi na muling malagay ang buhay niya sa peligro. Nang dahil din doon, sa bahay na lang niya sa Pasig kasama ang kanyang mga magulang at mga kapatid na lamang siya tuluyang nanirahan. Mas mabuti pa dahil kasama niya sa iisang bubong ang mga minamahal niya sa buhay. Mainam na lamang at binigyan ako ng pangalawang buhay ng Panginoon. Lubos talaga ako nagpapasalamat sa Kanya. Dahil sa kabila ng mga nangyari sa akin, sa kamay ng aking kapitbahay sa Leyte, hindi niya pa rin ako pinababayaan. Diyos ko,
Patawarin mo nawa si Mang Aloy. At matagpuan nawa niya sa puso niya ang kapayapaan. Ipagpapasa Diyos ko na lang po si Mang Aloy. Bahala na po kayo sa kanya. Ibinulsa ni Zig ang tangan niyang asul na rosaryo matapos makapagdasal sa harap ng poong Santo Niño. Tumayo siya sa pagkakaluhod. Nagsimulang tumindi ang pananampalataya ng binata sa Panginoon noong nakipagsapalaran siya sa ibang bansa. Grabe kasi ang hirap na dinanas ni Zig noon. Nang plantahan siya ng walang kamalay-malay na recruiter niya ng ipinagbabawal na gamot. Nakulong siya ng 1 buwan. Mabuti nakalaya din siya nang mapatunayang inosente siya. Dagdag din doon, may malupit din siyang amo. Kung minsan nakakaranas siya ng matinding pang-aabuso. Ngunit sa huli, mas pinili niyang magtiis alang-alang na mabigyan niya ng maginhawang buhay ang pamilya at matupad ang kanyang pangarap. Kaya naman, kung wala naman siyang kasalanan sa mga ito, hindi naman niya kasalanan kung magsusumikap siya at magtitiis sa ibang bansa. Sadyang may mga tao lang talagang hindi maiiwasang mainggit, lalo't hindi naman nila kilala kung anong pinagdaraanan ng kinaiinggitan nila. Tinanggal na ni Zig sa isip ang dinanas niya sa inggiterong mangkukulam na nakadaupang palad niya sa Leyte. Gusto na niyang mag-move on at makapagbagong buhay kasama ang pamilya. Kasalukuyan silang kumakain na magkakapamilya ni Zig sa hapagkainan nang may kumatok na kung sino. Tangka na sanang tatayo ang kanyang ina upang pagbuksan kung sino man yon nang saluhin yun ng binata. Ma, ako na pong magbubukas. Ipagpatuloy niyo na lang po yung kinakain niyo. Tapos na rin naman po ako eh. Bumalik sa pagkakaupo at pagkain ng kanyang ina. Hanggang si Zig umiinom muna ng tubig at inilalabas kung sino ang kumakatok. Pagbukas niya ng pinto, tumambad sa kanya ang isang may edad na lalaki, may peklat sa kanan nitong pisngi. Akma na sana niyang isasarado ang pinto, dulot ng gulat ng harangin na gadyo ng lalaki ng kamay. Huwag ka naman matakot sa akin, iho. Kilala ko ng ama mo. Kapitbahay niya ako. Narinig naman yon ng kanyang ama at sinang-ayunan ng sinabi ng matandang may sunog sa kanang bahagi ng mukha nito. Ganun po ba? Ibinalik ni Zig ang kanyang paningin sa matandang may bitbit na mangkok na naglalaman ng ulam. Pasensya na po kayo. Ngayong unang araw pa lang po kasi ako pumisan sa mga magulang ko at mga kapatid ko. Zig nga po pala. Panganay po ko ng mama at papa ko. Pasok po muna kayo. Hindi na, iho. Eto na lang. Para pala sa inyo. Idagdag niyo sa tanghalian niyo. Dahan-dahan lang at mainit-init pa ito. Inabot ni Zig ang umuusok-usok pang ibabaw noon sa mangkok na ang laman ay mapuno-puno pang sinabawang tinola. Maraming salamat po. Ayan, tumapo na. Mel, pakibot nga ito. Ang init sobra. Tinawag niya ang sumunod niyang kapatid na babae para abutin ang bigay na ulam na matandang may peklat sa kanang pisngi nito. Tumalima agad si Mel at masuyong inabot ang mainit-init na mangkok. Ikaw pala si Zig. Opo, Manong. Pandoy. Mampandoy na lang. Dugtong na pagpapakilala na matandang kapitbahay na lalaki sa kanya. Nakwento ka sa akin ng kumpare ko na ikaw ang nagpundar nitong bahay. Ikaw ang nag-abroad, tama? Nahihiyang napakamot ng likuran ng ulo ang binata. Opo, Gumilid pa ang itim ng kanyang mga mata para palihim na tingnan ng masama ang madaldal na ama. Abala namang nag-i-enjoy ang Ginoo na humigop ng sabaw na tinola na bigay ni Mang Pandoy. Ikaw naman, huwag mo naman tingnan ng ganyan ng papa mo. Ayos lang yon. Kasi nakakaya naman. Baka isipin nyo Huwag ka nang magalit sa papa mo. Saka,
kalat na kaya sa barangay natin dito sa Pasig na ikaw ang nagpatayo ng bahay na ito. Galing sa dugot pawis mo sa pag-abroad. Bumakas ang pagkagulat sa mukha ni Zig. Talaga po, Mang Pandoy? Oo naman. Sabi pa ng amo mo na... Lumapit ang labi nito sa puno ng kanyang tenga at may ibinulong. Lumbahay pa raw ang ipinagawa mo. Nanlaki ang mga mata niya at gigil na napakagat ng labi na napakuyom ng kamao. Ay, si Papa talaga oh. Sana all stay Zig, no? Hindi. Erase. Huwag po sana kayo magsana all. Magkakaroon din po kayo niyan, promise. May anak naman po kayo, di ba? May isang anak na lalaki, kaso hayon, magang nakapangasawa, 5 ang anak. Ay, grabe naman sa 5 ang anak. Pero ayaw niyo po nun. Meron na po kayo kagad mga apo. Ay nako, pabigat ka mo. Huwag niyo naman pong sabihin yan. Blessing po yung meron na po kayong mga chikiting. Malilibang po kayo. Hindi rin. Parang kinalimutan na nga ako ng anak ko na yun eh. Buti ka pa. Sana ikaw na lang ang anak ko, no? Hinaplos ni Mang Pandoy ang mabukol-bukol na kanan niyang braso. Nakaramdam naman ng pagkaasiwa si Zig at binawi ang braso na tangka na sanang kakapit. Sige po. Maraming salamat po ulit sa ulam niyo ah. Ay, teka po. Mel, akin na yung mangkok. Lumapit ang kapatid niyang babae na sumunod sa kanya at inabot ang mangkok sa kanya na isinali na sa kanilang lalagyan. Ito po pala yung mangkok. Hindi na po namin hinugasan ah. Hindi, ayos lang. Natutuwa lang ako na nakilala ko na yung breadwinner at panganay ni kumpare. Sana, akin ka na lang. Tipid na napangiti si Zig at inilabas pabahagya ang kanyang ngipin. May gagawin pa po ako at itutuloy ko na po yung kinakain ko. Napakamot pang muli sa likuran ng ulo ang binata. Ganun ba? Ay, pasensya na sa abala, ha? Hindi po, ayos lang po. Salamat po ulit. Nang makalabas na si Mang Pandoy, isinara niya kaagad ang pinto. Napabuntong hininga siya at sinapo ang dibdib. Nag-aalala siyang tinanong ng kanyang mga magulang at kapatid. Ikinibit balikat niya lang ang ikinilos niya at pinagsabihan ng ama na huwag kung kani-kanino nagkukwento ng tungkol sa kanya. Baka mangyari na naman yung nangyari sa kanya sa Leyte. Na merong mainggit dahil nakapagpatayo siya ng bahay na bunga ng 10 dekadang pagsasakripisyo niya sa abroad. Pinagtalunan niyo ng mag-ama hanggang sa magsagutan at magtampuhan. Para pa daw isinusumbat sa Ginoo ang pagdudubay niya. Sinugot naman niya ang ama na masyado yung tsismoso hanggang wala nang nagpapatalo sa pagitan ng dalawa. Kaya para hindi na lumaki ang gulo, nagdesisyon siyang lumabas muna at magpalamig. Pareho kasi silang mainit. Bumili siya sa malapit na tindahan ng malamig na soft drinks. Sinimutyo ni Zig. Hindi pa siya nakontento, bumili din siya ng yosi. Hinitit yun at saka ibinuga ang usok. Saktong bibili rin ng kapitbahay nilang matandang may peklat sa kanang pisngi na kanilang kapitbahay na si Mang Pandoy. Nanlaki ang kanyang mga mata. Tangka na sana siyang aalis pero pinigilan siya nito. Oh, saan ka na naman pupunta? Bakit ba takot na takot ka naman yata sa akin? Nagpalusot na lamang si Zig. Hindi po, Mang Pandoy. Ubus na po kasi yung upos nitong sigarilyo kaya alis na po ako. Eh, huwag ka naman umiwas sa akin. Magkapit-bahay lang tayo. O bakit? Sa tingin mo ba, may gagawin ako sa iyong hindi maganda? Umiling ang binata. Hindi naman po. Ang bait nyo nga po eh. Natural lang yon, magkapit-bahay tayo eh. Ay siya nga pala, dinalang ko ng sinampalukang manok yung pamilya mo doon. Tikman mo ha. Nakangiting napatango naman siya at magiliw na nagpasalamat sa butihing kapitbahay. Bakit ka nga pala nandito sa tindahan? Nagsasalo-salo ng pamilya mo doon ah. Ikaw lang ang wala.
Bahagyang napayuko si Zeke. Nagkatampuan po kasi kami ni Papa eh. Ayaw magpatalo. Iginigit kasi yung sa kanya. Baka naman kasi iniisip niya na kaya ka sumasagot dahil nagmamalaki ka na sa kanya. Porke ba ikaw ang nagpunta ng bahay at lupa nyo? Porke ikaw ang nang ibang bansa. Parang wala tuloy siyang silbi bilang padre de pamilya. Alam mo ba, ganyan din ako eh. Ganyan kami mga ama. Kapag sinasagot kami ng mga anak namin, nababawasan ang pagiging tatay namin. Kaya marami mga tatay na lumalayo ang loob sa mga anak eh. Mahabang pahayag ni Mang Pandoy sa kanya. Sa tingin niyo po ba, Mang Pandoy, kailangan ko pong humingi ng tawad kay Papa? Abay, dapat lang. Walang magagawa yung pagpapataasan ng ihi. Ikaw na magpakumbaba. Ikaw ang anak. Samantalang siya, similya ka niya. Nanggaling ka sa kanya, di ba? Malalim na napaisip ang binata at mahinang napatango-tango. Tama ka nga po, Mang Pandoy. Mamaya po hihingi ako ng tawad kay Papa. Gusto mo bang sumama ka muna sa akin sa bahay ko? Doon ka muna tumuloy pansamantala. Ay, hindi na po. Uwi na po ako sa amin. Salamat po sa payo niyo, ha? Akmang lalagpasan na niya ang matanda, subalit tumarang kagad ito sa kanya. Hindi ka pwede umalis. Dito ka lang. Kumabog ang dibdib ni Zig nang mag-iba ang boses na matanda. Ha? Teka po, ano pong nangyari sa inyo, Mang Pandoy? Bakit po nag-iba ang boses ninyo? Tumingigas ang mga mata. Titigan mo ko. Tumitig naman siya sa mga mata ni Mang Pandoy na nagdidilim na hanggang sa unti-unting baluti ng dilim. Para siyang hinihigop ng paningin nito at inaangkin siya paunti-unti. Matatakasan sana siya ng ulirat at maangkin ang kapangyarihan nito nang may tumawag sa kanyang pangalan. Malakas siyang napailing. Tiningnan niya ng masama ang matanda na hinihipnotismo na pala siya. Saka bumaling sa matabang babaeng tumawag sa kanya. Bakit po? Ano pong nangyayari? Sinugot siya ng matandang ginang na biglang nagsusutsukaraw ang kanyang ama't ina at mga kapatid sa hindi malamang dahilan. Ano po? Diyos ko po, ano pong nangyayari? Mabilis na tumalili si Zig patungo sa kanilang dalawang palapag na bahay. Pagdating doon, halos manlambot ang kanyang mga tuhod nang may nagkukumpulan ng mga tao sa tapat ng kanilang tirahan. Nakiraan siya sa mga kapitbahay na nakikiusisa. Naitutup niya ang nakaawang na bibig nang magkalat ang mga itim na suka ng kanyang mga magulang at kapatid sa sahig. Puro mga peste na matatagpuan lamang sa alagang hayop na aso't pusa ang naisuka ng kanilang pamilya. Puro mga garapata. Sumangsang din sa paligid ang mabahong amoy noon, kaya takip na takip ang ilong ng mga residente na kabarangay nila sa lungsod ng Pasig. Diyos ko na mabagin, ano pong nangyari sa pamilya ko? Tumirik na ang mga mata ng kanyang dalawang nakababatang kapatid. Kinukumbulsyon na ang sumunod niyang babaeng kapatid. Sumunod ang lalaki, habang ang kanyang ama't ina patuloy pa rin sa pagsusuka. Ano pang tinatayo niyo dyan? Tumawag kayo ng ambulansya, bilis! Mamamatay na ang pamilya ko! Tulong! Tulong! Lahat ng mga usisero't usisera ay nakamata na sa kanila. Walang rumiresponde ni isa. Kaya naman isa-isa na niyang inilabas ang mga nangingisay niyang dalawang kapatid. Tulungan niyo po kami! Ano ba? Huwag niyo lang po kaming tignan! Maawa naman po kayo sa amin, oh! Maya-maya lamang narinig na nila ang wangwang ng ambulansya. Isa-isa nang ipinasok ang kanyang pamilya sa loob ng mapagresponding sasakyan. Iyak ng iyak si Zig habang nasisilayan na unti-unting nauubusan ng kulay ang mukha ng dalawa niyang nakababatang kapatid. Na-admit ang 4 na miyembro ng kanyang pamilya sa ospital. Kagaya ng kanyang ama't ina at 2 nakababatang kapatid, kamuntikan ring bawian ng buhay ang mga ito, gaya ng nangyari sa kanya sa Leyte sa kamay ng mangkukulam na si Mang Aloy.
Nagaya na naman muli sa mangkukulam na kapitbahay nila doon sa Pasig na si Mang Pandoy. Hindi talaga nawawala ang mga inggit sa paligid. Sinubukan pa siyang kontrolin nito ng kapangyarihang itim upang kontrolin at angkinin siya ng buong buo dahil sa inggit na magkaroon nito ng anak na kagaya niya. Habang bantay sa ospital ang kanyang pamilya, may narinig siyang alingaw-ngaw ng boses sa puno ng kanyang tenga. Pamilyar na pamilyar ang tinig na yon ni Mang Pandoy. Kumusta ang pamilya mo? Nasarban ba sila sa tinolang manok, ha? Gaya ng kanyang inaasahan, ang kapitbahay nga nilang si Mang Pandoy ang may kagagawan kung bakit na-ospital ang kanyang pamilya at kamuntikan ng malagay sa alanganin. Linantahan o tinamnan na matandang may peklat sa muka ang ibinigay nitong ulam sa kanila. Sabi ko na nga ikaw may kagagawan nito eh. Nanggigigil niyang saad sa kausap na mangkukulam. Mahina lang ang boses nito nang sa ganon hindi marinig ng ibang mga pasyenteng nahihimbing na rin sa pagtulog. Sayang nga hindi mo natikman ang sinampalukang manok ko. Di sana kasama ka na rin nakaiga dyan ng pamilya mo. Nakakainsultong tawa na matanda. Hayop ka. Ano ba kailangan mo ha? Paminaw kasi, masyado ka namang galit eh. Ano bang kasalanan namin? Bakit mo ginaganito ang pamilya ko? Ikaw lang naman ang kailangan ko, Zig. Kasi gusto ko magkaroon ng anak na kagaya mo. Naihilamos ni Zig ang kanyang muka. Hindi mo ko anak, Mang Pandoy. Alam ko, kaya nga naiingit ako kay kumpare. Kasi may anak siyang kagaya mo. Masipag na, madiskarte ka. Hindi kagaya ng anak ko. Ano bang kailangan mo sa amin? Sabihin mo na. Paggalingin mo lang yung pamilya ko. Parang awa mo na. Napahagikik si Mang Pandoy. Kita mo na, kaya gusto kita eh. Napalambot mo kaagad ang puso ko. Sana may anak akong kagaya mo. Please, Mang Pandoy, paggalingin mo na ang pamilya ko. Ibibigay ko na lang sa iyo ang lahat ng ipo kong pera. Huwag mo na silang saktan, Mang Pandoy, please. Dahil sa pagsusumamo niyang yon, tila ba may ibinulong na kung anong kakaibang lingwaheng Latin na matandang kapitbahay nilang mangkukulam na malinaw niyang naiintindihan. Tumingin siya sa cardiac monitor at naging normal ang alon ng tibok ng puso ng kapatid niyang si Mel. Parang isang himala din na napabangon ng mga magulang niya at nagkaroon na rin ng kulay sa mukha ang bunso niyang kapatid. Salamat po, Mang Pandoy. Maraming salamat po. Huwag kang magpasalamat sa akin. Tumparin mo yung sinabi mo sa akin, ibibigay mo lahat ng pera ng lipon mo, ha? Kung hindi, kukulamin ko kayo ulit ng pamilya mo. Opo. Alam kong limpak-limpak na pera ay tinatago mo sa iyong baul ng kayamanan. Ilagay mo lahat ng pera mo sa isang malaking bag. At iwan mo sa puno ng mangga, malapit sa tindahan ni Aling Puring. Maliwanag! Opo, sige po. Maliwanag pa sa sikat ng araw. Hindi na muling narinig ni Zig ang umaalingaw-ngaw na boses ni Mang Pandoy. Sinunod na lamang niya ang sinabi nito. Sumunod siya sa kasunduan nilang dalawa. Ang 50,000 pisong perang inipon niya, inilagay niya sa black bag at iniwan sa puno ng mangga. Umalis din siya at nagtago sa gilid ng iskinita. Minanmanan niya kung may taong kukuha nun. Kagaya ng inaasahan, si Mang Pandoy nga ang kumuha ng black bag na naglalaman ng limpak-limpak niyang salapi. Nagpalinga-linga pa matandang may peklat sa muka't mabilis na umalis. Napaantanda na lamang si Zig habang naglalakad na diretso sa ospital kung saan naka-admit ang kanyang pamilya. Diyos ko, patawarin mo po ang mga taong mapanlamang. Ikaw nang bahala sa kanila. Alam ko pong ang lahat ng taong inggit na dumadating sa akin isang mabigat na krus na pinapasan ko ngayon. Kaya tatanggapin ko po ang krus na ibinibigay niyo sa akin. Pasasan ba't malalagpasan ko rin po lahat ito?
Basta Panginoon, tulungan niyo po ako ha. Hindi ako gaganti sa kanila. Proteksyonan niyo lamang ako, pati na ang pamilya ko. Ipapaubaya ko po sa inyo sina Mang Aloy at Mang Pandoy. Turuan niyo po ang puso nilang huwag mainggit sa kapwa nila. Sana, sa susunod naming paglipat ng bahay, huwag po sana kami makatagpo ng inggiterong kapitbahay. Ibigay mo po sa amin ng mga kapitbahay na kontento na sa buhay at kabutihan lamang ang hangad sa iba. Amen. Pagdating sa ospital, isang magandang balita ang natanggap ni Zig. Madidischarge na ang mga magulang at kanyang dalawang nakababatang kapatid. Madaling nakarecover ang kanyang pamilya. Batid niyang hindi yung galing sa kapangyarihang itim ni Mang Pandoy, dahil naniniwala pa rin siya sa kapangyarihan ng dasal ng Panginoon nating may kapal na kaya magpagaling ng lahat ng uri ng sakit. Salamat, Diyos ko. Nakalabas na rin kayo sa ospital. Sa linggo sabay-sabay tayo magsisimbang 5. Magpasalamat tayo sa Panginoon dahil binigyan niya pa kayo ng ikalawang buhay. Sana hindi na ito maulit pang muli sa atin. Tinanong siya ng amatina, maski ang kanyang dalawang kapatid kung bakit sila tinamaan ng ganoong uri ng sakit. Ayon lang naman sa doktor, nakita na na-dehydrate lamang silang walang kahit na anumang nakita sa tiyan at ibang laboratory test, kung bakit nagkandasuka-suka sila ng mga nakakadiring garapata. Naisip niya si Mang Pandoy, kung sasabihin niya ang totoo, baka igiit ng kanyang ama na maghain ng reklamo sa inggiterong kapitbahay upang mabulok ito sa bilangguan. Sa kabilang banda, natatakot siya sa kung anong maaaring gawin itong muli sa kanila. Mahirap kalaban ng may kapangyarihang itim. Baka mas matindi pa ang balik nito sa kanila. Kapag sasabihin niya ang tunay na dahilan kung bakit biglang sumakit ang tiyan ng kanyang mga magulang at dalawang kapatid. Basta po, huwag niyo na pong intindihin pa yun. Move on na po tayo. Ang mahalaga, ligtas na po kayo. Pero kailangan muna nating lumipat sa Pasay. Kuryoso naman ng kanyang pamilya at makailang ulit na nagtanong sa kanya. Huwag na po kayong magtanong pa ng kung ano-ano. Sundin niyo na lang po ako. Okay po ba yon? Ngunit sadyang makulit ang ama. Hindi ito titigil hanggat hindi nalalaman ang tunay na dahilan ng bigla nilang paglipat. Basta po pa, sumunod na lang po kayo sa akin. Kung ayaw niyo po, maiwan na lang po kayo dito sa Pasig. Kami na lang po nila Mama, Mel at Oni ang lilipat. Baala po kayo dyan. Wala na nga nagawa ang ama ni Zig kundi sumunod sa kanya. Wala rin naman ibang pagpipilian ng Ginoo kundi sumama sa kanila dahil siya lang naman ang inaasahan. Doon muna po tayo kay Tito pa ha. Doon po sa kapatid po ninyo at sa pinsan ko na pamangkin nyo. Bahay ko rin naman po yun eh. Mabuti na ito para hindi tayo sundan ng mga taong naiinggit. Tinanong pa siya ng ama kung ano ang kanyang sinabi. Hindi daw kasi nito marinig dahil mahina yung sinambit niya noong huli. Wala po pa. Sabi ko po sa inyo, huwag na po kayo magtanong. Sige na po, mag-alsa balutan na po tayo. Bukas din na madaling araw kailangan nasa terminal na po tayo. Mahaba na naman ang pila niyan eh. Inihanda na ng 5 ang lahat ng bagahe na dadalhin nila pabiyahing Pasay. Madaling araw nga kinabukasan, nakasakay na sila sa bus. Habang lulan ng biyahe, nakatanaw si Zig sa bukas na bintana ng sasakyan. Iniisip niya pa rin ang dalawang nakainkwentro niyang kapitbahay na sina Mang Aloy at Mang Pandoy. Tumatak talaga sa kanyang utak ang mga sinabi nitong pagbabanta na hindi niya kailanman malilimutan. Gaya rin ng dalawang inggitero matanda na may alam sa itim na karunungan, may inggit din siyang nararamdaman dahil sumasalbahay ang mga ito sa pamamagitan ng kakaiba nilang abilidad na maaaring ikapahamak at makasakit ng gusto nilang pagbantaan o paghigantihan. Malalim siyang napabuntong hininga, dala ng frustration sa sarili. Kung may alam lang ako sa pangungulam,
Magiganti talaga ako sa mga kapitbahay ko na yun eh. Subalit, napagtanto ni Zig ang isang berso sa Biblia na nabasa niya kamakailan lang, na ayon sa taga-Roma 12 versikulo 19 hanggang 21. Huwag kayong mga gigantihan, mga iniibig, kundi bigyan yung daan ng galit ng Diyos, sapagkat nasusulat, akin ang pagiganti, ako ang gaganti, sabi ng Panginoon. Muli ay tinapik ang binata ng realisasyon sa sarili at napaantanda. Sorry Lord kung nakalimot po ako. Ikaw na po ang gumanti para sa akin at sa aking pamilya. Isa pa sa tinapik sa kanyang isip nang mabasa ang Bible verse tungkol sa pagiging inggit ng isang tao. Ayon naman kay Santiago verse 3-16, sapagkat saan man naroon ang inggit at makasariling hangarin, naroon rin ang kaguluhan at lahat ng uri ng masamang gawa. Nag-sign of the cross ulit si Zig sa 3 beses at mariing napapikit. Tama. Itong nararamdaman kong paninibugho, hindi maganda. Papayapain ko na lang ang sarili ko kaysa mainggit ako na magkaroon ng ganong uri ng kapangyarihan na galing sa dyablo. Dinukot niya ang asul na rosaryo sa kanyang bulsa. Umusal siya sa pagpapatawad at pagpapasalamat. Inusal na rin niya ang proteksyon na makarating ng ligtas patungo sa lungsod ng Pasay. Halos 1 oras din ang inabot ng biyahe bago makarating sa mismong lungsod kung saan may ipinatatayo pa siyang isang bahay na ang pumisan ay ang tito at ang anak nito na kanyang pinsan. Sumakay pa sila ng isang tricycle bago makarating sa 2 palapag na naipundar niyang bahay sa lungsod na yon. Tumaupo siya at agad na pinagbuksan ng kanyang pinsang lalaki. Sinalubong din sila ng kanyang tiyuhin at magiliw na pinapasok sa loob ng kanyang bahay. Nagpasalamat pa siya kahit hindi naman kailangan dahil pagmamayari din naman niya ang bahay at lupa na yon na ipinamigay niya sa ibang kamag-anak. Nahihiya tuloy ang mag-amang sabihin sa kanya na huwag nang magpasalamat dahil binili rin naman niya ang bahay at lupa na ito habang nasa Dubai pa siya. Dapat lang po ako magpasalamat, tito. Okay lang po yun. Saka sa inyo na rin po itong bahay at lupa eh. Makikituloy lang po kami. Nilibot niya ang buong bahay na pinatayo niya sa Pasay. Mas malaki nga ito kumpara sa ipinataas niyang bahay na solo sa Leyte na ipinatibag na niya. At sa Pasig na para sa kanyang pamilya na okupado na ngayon. Kaya maituturing na swerte ang tiyuhin at pinsan niya sa kanya na nakatira na rito. Hindi naman din iba kay Zig ang iba niyang kamag-anak. Nag-iisa lamang ang dumadaloy na dugo sa bawat isa. Siya nga po pala. Mababait naman po yung mga kapitbahay niyo dito, hindi po ba? Tinanguan naman siya kaagad ng kanyang pinsan maski ang tiyuhin at tinanong kung bakit. Pagod na rin po kasi ako sa mga taong inggitero eh. Saka sana hindi po namin maranasan ng pamilya namin na may mga ganoong klaseng tao rin dito. Sana wala nang kumulam sa amin. Inalok na sila ng kanyang tiyuhin na kumain. Nagkanya-kanya na rin sila ng sandok dahil nakapagsaing na rin pala ang kanyang pinsan at nakapagluto ng ulam ang kanyang tiyo. Nagsalo-salo na rin sila sa iisang hapag na magkakamag-anak. Matapos mabusog sa masarap na tanghaliang yon, lumabas si Zig para itagtag ang kinain sa tiyan. Nilibot niya ang kalyang pinagtitirikan ng 2 palapag na itanayo niya roon sa lungsod. Hindi kalayuan sa bahay ng pinsan at tiyuhin, namataan niya ang isang barong-barong na pinapalibutan ng mga matataas na punong kahoy na ang bunga ay alatiris. May lumabas na lalaki sa ratrat na bahay na yon habang kalong-kalong at hinihela ang umiiyak nitong anak na sanggol. Dahil sa likas na pagkamaawain ng binata, nilapitan niya ang lalaking may kargang sanggol. Bro, kumusta? Napakunot ng noo ang lalaki at inilayo sa kanya ang kalong na bata. Ha? Sino ka?
May takot sa tinig nitong tanong sa kanya. Teka, hindi ako masamang tao. Nandito ako sana para tumulong. Sino ka nga kasi? Hindi naman kita kilala eh. Bakit mo ako tinawag na bro? Feeling close yan? Natawa naman si Zig pero pinakatitigan pa rin siya ng lalaki na masama. Kapitbahay mo ako. Ako nga pala si Zig. Doon pala kami nakatira oh. Tinuro niya ang mataas na bahay na kitang-kita naman ng lalaki kahit hindi pa ito tumitingkayad. Ayun. Yung mataas na bahay na yon, sa'yo ba yon? Buong pagmamalaking tumango ang binata. Hindi. Iba nakatira dun eh. Si Mang Clavio at yung anak niyang lalaki eh. Tito ko yon si Mang Clavio. Tapos pinsan ko yung anak niya. Ganun ba? Oo, pero akin yung bahay na yon. Ako nagpagawa para sa kanila. Napangat naman ng sulok ng labi ang lalaki. Ganun ba? Ang dami mo naman palang pera. Hindi, sakto lang. Anong ginagawa niyo dito? Wala lang. Anong wala lang? Teka, hindi ko pa pala nagpapakilala sa akin. Ano nga palang pangalan mo? Nilaliman siya nito ng tingin. Bakit ko naman sasabihin siya yung pangalan ko? Ano ba kita? Kapitbahay. Maagap niyang sagot sa lalaki. Ano naman connect nun? Sa bigla mong paglapit sa akin. Importante kasi na malaman ko yung mga pangalan ng kapitbahay ko. Para alam mo na, kapag tumakbo ko ng mayor di ba, maayudahan ko kayo? Peking natawa pa siya sa biro sa kanyang kapitbahay. Samantalang ang kaharap hindi na maipinta ang mukha. Sorry. Seryoso ka na pala. Ang yabang mo naman. Uy, hindi naman ganun. Sorry pero sabi ng pinsan ko mababait daw kayo dito mga kapitbahay sa lungsod ng Pasay. Hindi gaya ng mga nauna kong kapitbahay, mga inggitero. Kaya kapag tumakbo ako bilang alkalde, iboto niyo ako Yan ka na naman Gawin mo muna no? Natawa na rin ng kanyang kausap. Ang una mong gawin, maglakad muna bago ka tumakbo. Sabay na silang nagtawanan matapos magbiruan sa isa't isa. Dahil magaan na rin ang loob nila sa isa't isa, ipinakilala na rin ng lalaki na kasing edad lang niya ang sarili. Siya nga pala, Oliver ang pangalan ko. Naglahad ito ng kanang kamay sa kanya at tinanggap kaagad yun ni Zig. Siya nga pala, ikaw lang mag-isa dito? Tsaka ikaw lang ba nag-aalaga sa anak mong yan? Nasaan ang asawa mo? Sumilip pa siya sa loob ng barong-barong na tahanan ng bagong kakilalang kapitbahay na si Oliver. Wala, iniwan na ako. Sumama sa kabit niya. Lumamlam ang anyo ng mukha ng lalaki. May nagbabadya na rin pumatak na luha sa mga mata nito na hinaplos ang munting mukha ng kanyang anak. Inalo niya naman si Oliver at pinanatag ang kalooban. Ay mo yan bro, huwag ka na umiyak. Ikaw ang ama, kaya ikaw na mag-aalaga sa anak mo simula ngayon. Tatagan mo lang para sa anak mo. Hirap niyan, single dad, pero wala tayong magagawa Ang mahirap lang kasi bro, paano yung ipapakain ko dito sa anak ko? Baby pa lang siya pero ginugutom ko na. Sobra kasing hirap Walang magbabantay dito kay Lily kapag umalis ako dito sa bahay para magtrabaho. Hindi ko naman po pwedeng dalhin si Lily sa construction site. Bawal mga bata doon. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko Natunaw ang puso ni Zig sa makabagbag damdaming paglabas ni Oliver ng saloobin tungkol sa mga pinagdaraanan nito sa buhay. Maigpit na niyakap niya ang bagong kaibigang kapitbahay. Tinapik-tapik niya ito sa balikat. Binigyan niya ito ng panyo ng Poong Jesus na Nazareno at binigyan ng word of wisdom tungkol kay God. Alam mo Oliver, kung ikaw isang Kristiyano, maintindihan mo kung ano yung sasabihin ko sa'yo. Kasi, Jesus, alam mo ba na gaya rin natin siya?
kung siya ay may pinapasang mabigat na krus at napagtagumpayan niya dahil yun sa lugar na tinatawag na bungo. Ganun din tayo. Araw-araw ay may pinapasan din tayong krus. May magaan at may mabigat. At kayang-kaya rin natin yung pasanin basta may pananalig at pananampalataya lang tayo sa Kanya. Ang krus na pasan ni Jesus ay gaya rin ng pagsubok na pinapasan natin araw-araw. Kaya alam ko, makakaya mo yan. Umulaho naman ng iyak si Lily na kalong-kalong ni Oliver. Sinubukan naman itong patahanin ng lalaki, subalit ayaw nitong tumigil sa pagpalahaw. Kasalanan ko kasi ito, Zig. Kasalanan namin. Ang aga namin bumuo ng pamilya ni Zinaida. Pero sa uli, iiwanan din pala ako. Hinintay lang niyang mag-isang buwan tong anak namin bago siya sumama sa lalaki niya. Hinagod ni Zig ang likuran ng kapitbahay. Pinapalakas pa rin niya ang loob nito kahit umaagos pa rin ang mga luha sa pares nitong mga mata. Mas lalong nahabag ang binata sa kalagayan ng kanyang kapitbahay. Kaya isang desisyon ang pumitik sa isipan niya para bawas sa alalahanin ni Oliver. Kung gusto mo, sa amin ka muna ng anak mo habang nagtatrabaho ka. Ihabili mo muna sa amin ang anak mo at kami nang bahala na mag-alaga at magpadede sa kanya. Tumigil sa kakaiyak si Oliver sa narinig nito mula sa kanya. Talaga, bro? Diyos ko, salamat po. Salamat, bro. Ako, walang ano man yon. Kung gusto mo, sa amin ka na lang din muna tumuloy. Doon ka na kumain. Pati matulog? Tipid ang ngiting napatikhim si Zig bago umuo. Walang pagsiglan naman ng tuwa ni Oliver sa balitang narinig nito sa kanya. Naku, maraming salamat talaga ha. Hulog ka talaga ng langit sa akin bilang kapitbahay. Ikaw ang pinaka-the best na neighborhood sa buong mundo. Tangkang hahalikan pa sana siya ng kapitbahay ngunit kaagad siyang lumayo. Oops, iba na yan ha. Ay, sorry naman. Natutuwa lang talaga ako sa'yo. Tinupad nga ni Zig ang sinabi niya kay Oliver. Ipinakilala niya sa mga kamag-anakan ang kanyang kapitbahay para doon pumisan. Agad na nagreklamo ang kanyang ama sapagkat 7 na raw sila doon. Magdadagdag pa ng isa para maging 8. Hindi lang po 8, 9 pa. Ito pa yung anak niya oh. Kalong-kalong niya po. Napailamos ng mukha ang kanyang ama. Sinipat naman agad yon ng mga magulang, kapatid, pinsan at tiyuhin. Nagsalubong agad ang kilay nila't nagkatinginan. Oh, bakit? Ano pong problema? Kasi naman tayong lahat na siyam dito sa bahay na ito eh. Sa taas na lang tayo, Mel at Oni. At kayo insan at tito, doon kayo sa isang kwarto po ha. Si mama at papa naman dito sa ibaba. At itong kapitbahay natin at anak niyang si Lily. Bro, kahit dito na lang kami sa ibaba ng anak ko. Paglalatag na lang kami ng banig. Nakakaya naman eh. Hindi bro. Kailangan nyo ng komportableng kwarto at mahihigaan. Kawawa ang anak mo. Tingnan mo, ang lusog-lusog eh oh. Oo nga eh, kawawa. Napatas ang sulok ng labi ni Oliver habang may pagdududa sa mga matang tinapunan nito ng tingin ng kamag-anakan ng binata. Sinamaan din ng tingin ng lalaki ang kanyang pamilya. Basta, gagamitin mo yung isang kwarto para sa inyong mag-ama. Hindi pwedeng dyan na kayo sa banig matutulog, no? Aba, kawawa naman ang inaanak ko. Ang cute-cute, oh. Talaga, paring Zig, inaanak mo na ito? Ninong ka na ni Lily? Napatango si Zig. Eh di, mabibigyan mo rin to ng regalo sa Pasko. Tiyempo, malapit-lapit na. Oo naman. Cute-cute kaya ni Lily. Chuchu! Pinisil-pisil pa niya ang magkabilang pisngi ng sanggol. Kaso, hindi pa nabibinyagan ng anak ko eh. Wala pa kasi kaming pambinyag eh. Ayos lang yon. Darating din tayo dyan. Kapag may sapat ka ng ipon, imbitahan mo ako bilang ninong nitong si Lily. Nako, salamat talaga kumpare. Ang swerte ko talagang kapitbahay mo. Walang ano man yon. Basta para sa iyo
At kay Lily, magpapakagalante ako sa inyo. Inapiran pa niya ang lalaki at nilaro-laro ang batang karga nito. E di, sisimulan mo na magtrabaho bukas? Naitirik ni Oliver ang mga mata, para bang malalim itong napaisip sa kanyang naging tanong. Ha? Ay, siguro. Ha? Bakit naman siguro? Hindi ka pa sigurado? Tumikim si Oliver. Nag-aalala pa rin ako sa anak ko eh. Napasingap si Zig at natawa ng mahina. Hanggang ngayon pa rin ba? Oliver pa rin ang tawag mo sa akin? Ito na nga kinupkup ko na kayong mag-ama. Dapat nga, masaya ka pa eh. Mula sa pag-aalala, bumukas ang inis sa itsura ng lalaki sa sarkastikong panunumbat niya rito. Huwag ka na kasi mag-alala. Walang masama mangyayari sa anak mo. Akong bahala. Pangako, magpapakaama ako kay Lily. Sinuntok niya ng mahina sa braso ang lalaki. O paano? Panikin ako sa itaas ha. Marami pa akong gagawin eh. Tinanguan lang siya nito. Saka na umakyat. Sinundan pa ng masama nitong tingin ng binata bago may ibinulong sa hangin. Napakayabang. Alam mo kung sino. Kabago-bago ko palang dito eh. Sinumbat na niya kagad yun. Kaliit na tulong. Sinipat ni Oliver ng tingin ng kalong-kalong nitong sanggol. Hinawi nito ang nakabulumbon na lampin sa isang taong gulang na bata. Ikaw ang tutulong sa akin, Lily. May sasakatuparan ng plano namin ni tatay. Libangin mo ang ninong Zig mo kuno ha. At chucho, ang cute-cute mo talaga. Itinuro ni Zig ang kwarto na magamang Oliver at sanggol na si Lily sa isang bakanting silid. Masinsinang chinikna ng lalaki ang mga kailangan nitong galawin. Kinabisado ang bawat haligi ng bahay. Nang malaman na nito ang pasikot-sikot, doon na isinagawa ni Oliver ang masama nitong balak sa malaking bahay na yon ni Zig. 9:00 ng gabi, itinaon ni Oliver na nahihimbing na sa pagtulog ang lahat, maski ang binatang si Zig. Maingat ang bawat takbang niya. Nang sa gayon, hindi ito makalika ng kahit na anumang ingay na maaaring ikapahamak nito. Dahan-dahang tinungo ng lalaki ang silid ni Zig. Wala itong kahit na anong pansapin sa paa para hindi maging matunog ang kanyang paglalakad. Marahang niyang binuksan ng drawer nito kung saan nakatago ang lahat ng alahas at natitira pang salapi ng binata. Nang malimas na yun ni Oliver, doon ito nakahanap ng pagkakataong tumakas. Ngunit bago pa makalayo ang lalaki sa mataas na bahay na yun ni Zig, isang masamang balak pa ang isinagawa ni Oliver. Yabang mo pare ha. Sige, magyabang ka lang. Dahil yung kayabangan mong yan ang magdadala sa'yo sa impyerno. Dalhin mo ang kayabangan mo kay Satanas ha. Doon na kayong lahat magsama-sama. Habang binubuhusan ng lalaki ng gasolina ang bawat bahagi ng haligi ng tahanan ng nahihimbing na tulog na si Zig, narinig ni Oliver ang biglang pagpalaho ng sanggol na kanyang anak na si Lily sa loob ng bahay. Ngunit hindi na nito yon binigyan ng pansin. Ang importante dito, matupok ni Oliver ang pinagyayabang daw kuno ni Zig na mataas nitong bahay na pagmamay-ari na ng kanyang tiyuhin at pinsan. Dinukot ni Oliver ang maliit na kahon ng posporo sa kanyang bulsa. Sinindihan niya ang posporo at walang pag-aalinlangang itinapon yon sa binuhusan niya na gasolina. Mabilis na gumapang ang apoy. Nang masiguro na niyang unti-unti nang sinisilaban ng mataas na bahay na yon, kaagad na tumakbo palayo ang lalaki habang tawa ng tawa. Yan ba'y pinagmamayabang mong malaking bahay, Zig? Wala na, abo na yan. Sama-sama na kayong maging abo at maglaw na parang bula. Pweh! Samantala, biglang nagising si Zig nang makaamoy ng usok sa paligid. Ha? Anong nangyayari? Diyos ko, sunog! May sunog! Ubo ng ubo si Zig habang inahawi na kamay ang itim na usok sa paligid. Ma! Pa! Mel! Oni! Gumising kayo! May sunog! Humingi kayo ng tulong sa kapitbahay!
Kamunti ka nang mabagsakan ng nalaglag na nagliliyab na kahoy galing sa kisame si Zig. Kung hindi lang siya naging alerto na patalon. Diyos ko, bakit naman nagkaganito? Diyos ko, iligtas mo kami! Naganap ng pwedeng paglabasan si Zig sa delikadong nagliliyab na bahay na yon. Halos napapalibutan na siya na nagliliyab na apoy. Mukha yata din na trap na siya roon. Dahil kapag nagtangka siyang lumabas, palaging may nakaabang na harang na kahoy na sinisilaban ng apoy. Diyos ko, tulungan mo po ako. Ano ba nangyayari? Hindi na malaman ni Zig kung ano ang gagawin. Nilibot niya ang mga mata gayong napupuwing na siya sa itim na usok. Samahan pa ng iritable rin sa lalamunan ang nalalanghap nitong polusyon sa paligid. Dahilan para dalahitin ng kakaubo ang binata. Saan kaya ako pwede makalis dito? Ako naman, hindi ko na alam ang gagawin ko. Hanggang sa mapatpad ang paris niyang mga mata sa bintana. Wala na siyang ibang pagpipilian kundi basagin yon para makaalis sa nagbabagang lugar na yon. Sobrang tagaktak na siya ng pawis. Parang naligo na rin siya at basang-basa na ang suot niyang kamiseta sa sobrang init na dinaranas niya. Napalagok pa siya ng laway kahit wala na siyang malunon sa grabing pagkauhaw. Dinampot niya ang martilyong nakita niya sa ibabaw ng tukador. Walang atubiling ibinato yun sa bintana. Naglikayo ng malakas na pagkabasag. Nang magtagumpay na siyang mawasak ang bintana, lumusot siya doon at nang makarinig siya ng pamilyar na boses sa ibaba. Nakalabas na pala ang kanyang mga magulang, 2 kapatid, pinsan at tiyuhin at ligtas nang nakatakas sa tinutupok na apoy ng kanilang mataas na bahay. May rumisponde na rin bumbero upang tulungan si Zig na makababa mula sa 2 palapag. Nang pare-pareho silang nakaligtas. Piping napaantanda si Zig at nagpasalamat sa Diyos. Diyos ko, salamat po. Ligtas po kaming Hindi na naituloy ni Zig ang susunod na sasabihin na makarinig siya ng malakas na unga ng sanggol sa loob ng nagliliyab na tinutupok na apoy niyang bahay. Diyos ko, hindi ito maaari. Si Lily at si paring Oliver nasa loob pa. Gusto sanang pasukin muli ni Zig ang loob ng nagbabaga niyang bahay, ngunit hinarangan na siya ng mga otoridad at bombero na patuloy na binobomba ng malakas na tubig ang malaking bahay niya na tinutupok na ng apoy. Pasukin niyo po ako! May bata! Diyos ko, may sanggol sa loob! Tulungan niyo po siya, Manong! Narinig ko po yung iyak ng sanggol sa loob eh! Iligtas mo po siya! Si paring Oliver, yung tatay, nandun rin! Matindi ang pagharang sa kanila ng maaring makalusot sa pagpasok sa pag-aapula ng apoy ng mga bumbero. Ngunit nagpupumiglas pa rin si Zig. Hindi kakayanin ng konsensya ng binata kung sakaling may hindi magandang mangyayari sa sanggol. 1 month old pa lang yon, Manong. Nakikiusap po ako sa inyo. Iligtas niyo po yung bata. Hindi deserve ng baby na mamatay sa ganoong edad. Hindi pa rin yan nararanasan na mabuhay dito sa mundong ito. Kaya please, Manong, iligtas niyo po yung bata. Lumuhod na ang binata sa mga bumbero at mga kapulisan na nag-iimbestiga kung anong naging mitya ng pagkasunog ng kanilang bahay. Ngunit sa kabila ng kanyang pagmamakaawa, tila nakasarado ang tenga ng lahat. Napayakap na lamang si Zig sa kanyang mga magulang at mga kapatid, dala ng panlulumo. Hindi ko po kakayanin, Ma, Pa, Mel, Oni. Hindi kakayanin ng konsensya ko makita na natusta yung sanggol na yon. Yung anak ni paring Oliver. Hindi. Naputol ang paghinigpis niya nang sabihin ng kanyang pinsan na wala itong dapat ikaiyak. Pinalis tuloy ni Zig ang mga nagkalat na luha sa kanyang muka at nagtatakang tinanong ang pinsan. Bakit, insan? Bakit ako hindi dapat umiyak? Sanggol yun. Nakakadurog ng puso kapag nakita kong may mamatay dahil sa sunog at kapabayaan ko. Mas lalo pang mag-iinit sana si Zig at gustong banatan ng sagot ang kanyang pinsan nang dumating ang rumesponding bumbero sa loob ng kanyang bahay. Lumapit agad siya sa dakilang bumbero at tinanong kung may natagpuang bang sanggol doon.
Ngunit isang balita ang natanggap ng binata na nagpagimbal sa kanya. Dahilan upang magtaasa ng balahibo nito sa katawan. Walang kahit anong bata o bangkay ng sanggol ang natagpuan sa loob na nag-aapoy niyang tirahan. Sa halip ay isang sunog na manika. Ha? Manika? Talaga po, manika? Napatango ang bumbero. Parehong nanlambot ang mga tuhod ni Zig sa mga nalaman. Ipinakita pa ng bumbero ang sunog na laruang pambabaeng yun sa kanya. Itim na yon. Bakas na bakas ang pagkasunog noon na nangangamoy goma pa. Pinakatitigang maigi ni Zig ang manika. Kalintulad nga yun sa itsura ng kalong-kalong ng kumpare niyang si Oliver. Ganon kalaki yung batang buhat ni Oliver. Napakuyom ng kamao si Zig. Ibig sabihin, nalinlang siya na ang anak nitong si Lily ay manika pala. Doon din nalaman di kalaunan ng binata na walang natirang alahas at pera sa loob ng bahay nila ng tiyuhin at kanyang pinsan. At walang kahit na anumang bangkay ng lalaki ang natagpuan sa loob ng sunog ng natupok na niyang bahay. Ang inakala niyang mabait na kapitbahay ay isa palang mapagpanggap na mangkukulam na ng gagantiyo upang malimas lahat ng ari-arian nila. At hindi lang yon, bonus pa na sinunog ang bahay niya sa Pasay. Hindi akalain ni Zig na lahat na makakadaupan niyang palad na kapitbahay ay naging malupit sa kanya. Dahil na lang sa matinding inggit, kaya pa siyang abusuhin at pagsamantalahan upang makinabang sa kanyang pinaghirapan sa pag-aabroad. Sa kalagitnaan ng matinding pagsubok na yon, nanatiling kumapit si Zig sa Panginoon. Naging pansamantala nilang tirahan ng simbahan. Mabuti na lamang na yung paring tumanggap sa kanila sa parokya na yon ay classmate niya noong high school sila. Kaya nakilala siya agad at walang atubiling pinapasok sa tahanan ng Diyos. Pinayuhan pa siya ng pari na tatagal lamang ang loob. Patuloy na pasanin ang krus na ibinigay para sa kanya, kahit sobrang bigat na. Dahil walang binibigay na pagsubok ang Panginoon na hindi natin kakayanin. Doon na matinding umiyak si Zig sa kaklase niyang pari. Father, hindi ko na po kaya eh. Bakit po ganitong dinaranas ko? Lahat na lang ba ng tao may inggit sa akin? Kahit saan po ako magpatayo ng bahay, sa sarili ko, sa pamilya ko, sa kamag-anak ko, lahat po ng makilala kong kapitbahay, lahat sila naiinggit sa akin. Kaya pinagsamantalaan nila yun para pahirapan pa ako lalo. Wala naman akong ginagawang kasalanan eh. Father, bakit ang unfair? Bakit? Hinayaan na lang ng pari niyang kaklase na umiyak lang siya ng umiyak hanggat wala na siyang mailuluha pa. Nagbigay ng isang litanya sa Biblia na galing sa berso ng Santiago 12, verse 1 hanggang 2 ang pari. Mag-alak kayo sa tuwing dumaranas kayo ng mga pagsubok, sapagkat alam niyong nagdudulot ito ng katatagan sa inyong pananampalataya. Kaya tiisin niyo ang mga pagsubok upang maging ganap at walang anumang pagkukulang ang buhay ninyo. Itinatak ni Zig yun sa kanyang ulo na nagbigay sa kanya ng kapanatagan para mag-move on sa mga nangyari. Tama po kayo, Father. Kung may mga maling taong dumating sa akin, tsak naman ako na itatama ako ng mga maling taong yon upang mas lalo pang piliing maging mabuti at hindi maging mapagiganti. Hinikkan siya ng parit ibinulong sa kanya nito na tsak may darating din na tamang kapitbahay para sa kanya. Na itatrato siya ng mabuti at hindi kailanman kaiinggitan at aabisuhin sa kabila ng tinatamasa niya noon. Salamat po, Father. Naging mas matapang po ako sa hamon ng buhay. Mas kakapit pa ako lalo sa Panginoon dahil sa mga sinabi ninyo. Pinalipas muna nila Zig ang 2 araw bago sila umalis sa silong ng simbahan. Bumalik muli ang binata sa mga minamahal nito sa buhay sa Pasig. Dahil yun na lamang ang tanging bahay na natitira sa kanya na ipinatayo niya. Halos 1 oras din ang inabot sa biyahe bago sila makarating sa lungsod ng Pasig,
kung saan niya nakainkwentro ang matandang may peklat sa kanan nitong pisngi na si Mampandoy na may inggit din sa kanya. Siguro naman, wala na doon yung inggiterong si Mampandoy. Sa dami kong binigay na inipon kong pera doon eh. Baka nga nakaalis na siya doon sa lugar na yun. Subalit pagkarating nila Zig doon, saktong pagbaba nila, nasa mismong pinto ng bahay niya nag-aabang ang tusong si Mampandoy. Nakapaskil sa mukha nito ang peking ngiti. Habang nagtatakang pinukulan nila ito ng nagtatakang tingin. Anong ginagawa niyo dito? May bikig sa lalamunang tanong niya sa kaharap ng mangkukulam na kapitbahay. Ilang saglit pa, may pinakita itong papel. Kasulatan na binili na ni Mang Pandoy ang lupa na kinatitirikan ng ipinatayo niyang bahay doon. Akin na ang bahay na ito. Sa amin na. Anong ibig niyo sabihin? Hindi na naituloy ni Zig ang susunod na sasabihin. Nang sumulpot naman mula sa kanyang harapan ang 2 pamilyar na taong sumalbay sa kanya. At parehong tinabihan at pinagitnaan si Mang Pandoy. Ma, wala ka na karapatan sa bahay na ito dahil sa amin na ito ng aking kapatid. Tumpak! Ano, tay? Kapag nagpumilit yung kumpare kong hilaw na yan ulamin niyo na ba ulit ni Tito? Huwag kang mainip, nak. Titingnan natin ang tapang ng taong yan. Nasa punisig ang nakaawang na bibig at hindi siya makapaniwala sa 3 tao sa kanyang harapan na bumili ng titulo ng kanyang bahay at lupa, na walang iba kundi ang 3 kapitbahay niya mula sa iba't ibang panig ng lugar na kanyang nakasalamuha. Tatay Aloy? Oliver? Kayo? Kaano-ano niyo si Mampandoy? Hindi to maaari. Nagkataon lang ba ito? Malakas na napahalakak ng tawa si Mampandoy na pumainlan lang sa lugar na yon. Hindi ka nagkakamali ng iniisip. Magkakamag-anak nga kaming 3. Kaming 3 na yung kapitbahay. Napapailing naman si Zig habang maluha-luha. Ibig sabihin, kayong 3, mga pamilya kayo ng mangkukulam? Mga kapitbahay kong mangkukulam? Hindi to maaari. Kung ano yung iniisip mo, pare, tama ka. Itong si Mampandoy na nakilala mo rito sa Pasig, tatay ko siya. Habang itong si Tatay Aloy mo, tito ko naman, kuya ni tatay. Parang natuliling na ang kanyang tenga. Nabingi na siya sa mga nalaman sa 3 niyang nakilalang kapitbahay, sa 3 niyang ipinatayong bahay sa Leyte, Pasig at Pasay. Hindi niya lubos akalain ng 3 inggitero na kapitbahay niyang ito ay konektado pala sa isa't isa. Ano, Zig? Nak, long time no see Ouch! Ang ibig kong sabihin long time no kulam sa'yo. Sabay-sabay na napahalakak ang 3 kalalakihan. Naguguluhang tanong naman ng tanong ang mga magulang, kapatid, tiyuhin at pinsan niya kung ano ang nangyayari. Pero hindi niya pa maharap ang kanyang pamilya dahil sa samot-saring gumugulo sa kanyang isipan ng mga oras na yon. Ano pare, buti nahanap mo na utak mo ngayon. Noon mo palang ba na-realize na laruan lang yung anak ko na yon? Wala ka pala naling lang ka ng kulam ko. Pangasar ni Oliver sa kapitbahay nito sa Pasay. Ano bang tinatayo-tayo nyo dyan? Umalis na kayo dito. Baka tuluyan namin kayong kulaming 3. Alis na! Umalis na kayo! Tsubi! Naikuyom na lamang ni Zig ang kanyang kamao at galit na nagsambit na bumulong sa hangin. Mga hayop kayo. Sana dumating ang masamang karma sa inyo. Darating ang karma na nararapat sa inyo. At kapag dumating ang panahon na yung dapit hapon, ang langit na ang ahatol sa inyong 3. Hindi na pinatulan ni Zig ang 3 inggitero niyang mga kapitbahay. Hindi man kapanipaniwala at nagsising-in na sa binata na magkakamag-anak pala yun. Naalala din kasi niya ang mga aral na turo sa kanya ng Panginoon na nakuha niya mismo sa kanyang kaklase noong high school na isang pari. Babaunin na lamang niya ang lahat ng yun habang siya ay nabubuhay. Sa isang liblib na lamang nakagubatan si Zig na nirahan sa baryo ng probinsya na isang bahagi sa Nueva Ecija.
Kasama ang kanyang pamilya, sama-sama, kontento at walang bahid ng kahit na anumang paghahangad sa sarili. Kahit simple lang silang namumuhay na magkakapamilya, masayang-masaya sila sa isa't isa. Mas mabuti pa pala to. Mahirap. Hindi kataasan ng bahay. Walang gaanong kapitbahay. Walang taong maiinggit. Dapat pala pinili ko na lang na maging payak at hindi tinupad yung pangarap ko eh. Baka sakaling hindi ko pa makadaupang palad yung mga taong yun na kamuntikan na kaming mapahamak. Lumipas ang 1 taon na makapagpasya si Zig na bumalik na sa bansang Dubai upang magtrabaho. 2 taon lang din siya doon. Di gaya sa nauna na inaabot ng 10 taon. Sinabihan niya ang kanyang pamilya na huwag mag-alala dahil sanay na siyang ma-homesick. Magsisimula ulit siya ng panibagong buhay nang sa ganon makakalimutan ng mga taong nanakit sa kanyang damdamin kaya nagkaroon siya ng malalim na sugat na nag-iwan sa kanyang puso. Habang nasa eroplano ang binata, naisip ni Zig habang tinatanaw ang mga makakapal na ulap sa bintana na baka doon na rin siya manirahan sa Dubai. Malalim siyang napabuntong hininga at mahinang nagsambit sa sarili. Baka doon, payapa na. Baka doon, wala na magtatangka pa sa buhay ko. At baka doon, wala na mga taong inggit. Lord, ikaw na pong bahala. Sana ang mga bago kong makikilala sa Dubai, pakitunguhan ako na maayos. Maraming salamat po. Amen. Wakas!